Ang mas umiinit na sitwasyon nitong Succession War ay masasaksihan natin dahil ngayon ay i-review na natin ang Chapter 362, ang Episode 23 ng ating Dark Continent series ay sa wakas makikita na natin ngayon ang mga Nenbeast ng bawat prinsipe. Malalaman din natin ang kanilang mga hakbang na gagawin para manalo sa succession contest na ito at marami pang napaka-thrilling at nakakatakot na kaganapan ng ating matutunghayan sa videong to. Kaya this is Mr. Ken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay resolve. At sa unang eksena ay may kita ngayon itong Black Whale habang nagsasalita rito si Bill na nasa residential area number 1014 na kina Prince Wobble na sabing ang problema raw kasi sa mga parasites ay di raw nila napipredict ang mga actions nito. Ayon pa sa kanya na kadalasan daw sa mga parasites ay nag-o-originate daw mula sa mga tira-tirang sumpa na naka-attach sa host nito na kung saan ay namamaterialize naman daw ito o nakukonjured mula sa aura na lumalabas mula din sa kanilang host. Na dahil dyan ay naiimpluwensyahan daw talaga ang parasites sa personalidad at emosyon ng kanilang host. Darag pa niya na ang mga tao ay isang napaka-complex daw ng mga nilalang. Kaya itong mga parasites din na na-form, lumalaki at nagbe-blend sa kanilang creator at host ay mas nagiging complicated din daw. Matapos ang paliwanag na yan ay napaisip naman dito ang Reyna. Kaya tanong naman dito ni Kurapika na sabing so depende pa rin daw pala ito sa mga prinsipe na posibleng ang ilan sa mga prinsipe ay hindi raw magpa-participate sa succession contest. Nasagot naman ng Reyna Oito na sabing may mga ilan daw na ayaw talaga ng confrontation pero ang 5 eldest daw ay hindi raw talaga magwi-withdraw sa succession war o sa succession contest na ito. Kaya napasabi nilang dito si Kurapika na ang tunay daw na laban ay magsisimula daw pala the moment na ang lahat ng prinsipe ay nakauwi na sa kanilang residential area pagkatapos ng sinasagawang dinner ceremony. Matapos ang eksenang yan ay may kita naman dito sa ceremony na may nag-uusap na sabi ng isa na wikang gusto mo bang magtulungan tayo? At ang nagsasalita dyan ay ang 5th prince na si Tobepa. Kausap itong ika-4 na prinsipe na si Cherednik na sabing napaka-direct to the point naman daw nitong si Tobepa. Nasagot naman ni Tobepa na gusto raw kasi niya na gawing plain and simple lang ang lahat ng bagay-bagay. Kasi ang pang-6, pang-7 at pang-8 raw na mga prinsipe na sina Tyson, Luzurus at Sale-Sale ay wala raw mga ambisyon at si Halkenberg naman daw ay hindi raw magpa-participate. At ang mga mas nakababata pa raw nilang mga kapatid which is ang pansampo na si Cacho hanggang sa ika-14 na sanggol pa lang na si Wobble ay masyado pa raw bata para magkaroon ng kapangyarihan at connections. In which ay sa madaling salita, ang succession contest daw na ito ay sa pagitan lamang daw nilang 5 nakakatandang kapatid. Ayon pa kay Tobepa na ang kanilang 3 nakakatandang kapatid naman ay nakakasuklam daw talaga mga kaibigan. Ang isa ay arugante, ang isa naman ay sakim, at ang isa ay masyado raw mapagbigay. Kaya dapat daw na iligpit na raw talaga ang 3 ito. Wika nitong si Tobepa na may galit na muka. Tugon naman ni Cherednik na sabing tama ka. Sang-ayon ako dyan. Sabay nag-cheers itong dalawa at nagpaalam na si Tobepa na sabing sa susunod na linggo ulit. Sagot naman ni Cherednik na syempre naman ay magkikita pa raw sila sa susunod na linggo. Ngunit sa isipan naman nito ay sabi rin niya na yun ay kung buhay pa raw si Tobepa sa araw na yan. May kita naman ngayon itong hari na nagmamasid at nakatingin kina Tobepa at Cherednik. In which ay may kita ang Nenbeast ni Tobepa na isang palakang may gulong na mga paa. Habang kay Cherednik naman ay isang babaeng may katawan ng kabayo na may mga matutulis na kuko at naka-high heels. Nasa isipan naman ngayon ng hari ay wika pa nito na ang mga guardian spirit beast o mga Nenbeast na na-create daw mula sa iisang vase ay gumagalaw daw base sa instinct nito na may sinusundang rules. So ang instinct nila ay may sinusundang rules mga kaibigan. Na una, ang mga Nenbeast ay hindi raw magpapatayan at ang pangalawa ay hindi rin daw inaatake ng mga to directly ang mga host ng ibang Nenbeast which is ang mga prinsipe. At ang instincts daw na yan ay kinakailangan daw para pigilan ang Nenbeast sa pagiging masyadong agresibo. Kasi ang purpose daw ng mga to ay protektahan ang future king. Sapagkat ang mga Nenbeast daw na puro lang daw mga pangil at matutulis na koko which basically means na mga Nenbeast na ang pagiging agresibo lang ang alam ay ang mga uri daw ng Nenbeast na mas nauuna raw na i-extinct. At ganoon din daw pagdating sa mga tao. Kasi paliwanag pa ni Nasubi na ang mga indirect daw na mga action ay napaka-crucial daw pagdating sa political at military. Na ang mga leader daw na hindi tumitingin sa mahabang daanan papapuntang victory o tagumpay mga kaibigan ay isang leader na pangkaraniwan lamang.
Kasi noon, nung laganap pa raw ang digmaan sa kanilang lugar o sa kanilang bansa, ang kanilang bansa noon, which is ang Kakin, ay masasakop na raw sana ng mga kapitbahay nitong bansa. Subalit, ang kanilang ancestor, which is ang ruler noon ng Kakin, ay binuo raw o ginawa ang seed urn na ito. Dahil dito, ang Kakin daw ngayon ay naging superpower na raw na bansa. Nakapagbuo raw kasi ng pundasyon ang kanyang ancestor na yan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang succession war na kung saan ay nagpatayan din daw noon mga kaibigan ang mga anak ng ruler sa time na ito. Nagpaninasubi na ang mga Nenbis ay napaka-skilled daw pagdating sa logistical support at naa-attach daw talaga ito sa isang haring may talento sa pagpaplano at pagtingin talaga sa hinaharap. Isang haring sinisiguro talaga ang future ng bansa nito sa pamamagitan ng careful planning at deep design na siyang magpapamayagpag sa kanilang pamilya na ang Huygorov family. Sabay tinapos niyang kanyang salita ng wikang ang ship daw na ito ay may 200,000 na passengers na pwedeng gamitin daw ng magiging future king para makapagsimula ng sarili nitong kinabukasan. Matapos niyan ay dito na ipinakita ang Nen Beast ng third prince na si Zhang Lei na parang isang malaking medallion. Sumunod naman ay kay second prince na si Camilla na parang isang coral o lamang dagat. And lastly, ito naman kay first prince Benjamin na isang uri ng Nen Beast na may nakakatakot na appearance na animoy humanoid monstrous bat mga kaibigan. Matapos ang pagpapakita sa kanilang mga Nen Beast na yan ay dito naman sa isipan ng hari ay sabi pa niya na lumaban kayo hanggang sa isang blessed child na lang daw ang matitira sa kanila. Kasunod niyan ay dito naman sa isang hallway may kita itong dalawang guards na nag-uusap, which is si Theta at Salkov. Ang guards na ito mga kaibigan ay kabilang sa guards ni Prinsipe Cherednik. Natanong dito ni Theta na papaano ro nila ipapaliwanag kay Prinsipe Cherednik ang nangyari, which refers sa pag-anunsyo nitong si Kurapika noon mga kaibigan patungkol sa Nen Beast. In which ay sagot naman ni Salkov na sasabihan lang daw nila si Cherednik na may mga kakaibang nilalang daw kaya ng mga mythological creatures na hindi nakikita ng mga normal na tao ang ngayon nagpagala-gala sa loob ng ship. Kaya dapat ay manatili lang daw ito sa room nito. Nasagot naman ni Theta na sabing tanga, mali yan. Ang salitang normal ay ang pinakapangit raw na pwedeng sabihin ni Salkov sa prinsipe. Ang salita naman daw kakaibang nilalang ay mas magpapa-curious daw talaga sa prinsipe. Habang ang salitang hindi nakikita ay nagsasuggest lang sa prinsipe na dapat ay may gagawin ito para makita niya ang mga nilalang na yon. At ang salita naman daw manatili na lang daw ito sa room ay parang nagpapalayas lang daw sa prinsipe. Nang masabihan ni Theta ay dito naman napasabi si Salkov na hindi niya raw kayang gawin ang pagpapaliwanag sa prinsipe patungkol dito. Kaya si Theta na lang daw ang bahala niyan. Kaya sagot naman ni Theta na kung ipapaliwanag daw nila ay sigurado talagang magtatanong si Cherednik tungkol sa Nen mga kaibigan kung ipapaliwanag nila ang tungkol sa Nen Beast. At kung sasabihin daw nila ang totoo ay mas gugustuhin naman daw ng prinsipe na matutunan ang Nen. In which ay sagot naman ni Salkov na silang dalawa lang daw among the bodyguards ng ika-4 na prinsipe na si Cherednik ang nakakaalam o ang may ability na kayang gumamit ng Nen. Kaya dapat ay sabihan na lang daw ni Theta ang prinsipe na ang Nen ay isang inborn lang na kakayahan. Mga salitang nagpatahimik naman kay Theta na tanong naman ni Salkov na bakit, anong problema? Nasagot naman ni Theta na naiinggit daw siya dito kay Salkov. Kaya sabi naman dito ni Salkov na wikang hindi raw niya alam kung seryoso ba raw ngayon si Theta sa sinabi nitong naiinggit siya o baka minamak lang talaga siya nito. Napaliwanag pa ni Salkov na narinig daw ng lahat ng mga guards ng mga prinsipe ang tungkol sa parasitic Nen Beast na broadcast noon sa emergency channel. Kaya hindi raw dapat nilang ibahagi sa prinsipe ang tungkol dito. Kaya ayon kay Salkov, nasabihan na lang daw ni Theta ang Prinsipe Cherednik na ang Nen ay isang special lang talaga na inborn na kakayahan. Kaya pasigaw namang sagot ni Theta na sabing sa tingin ba raw nitong si Salkov na ang lahat ng guards ng bawat prinsipe ay mananatili raw tahimik patungkol sa topic na ito. Kasi alam naman daw niya na magre-research daw talaga ng malala ang Prinsipe Cherednik lalo na sa bagay na bago pa lang nitong narinig. At sigurado din siya na magtatanong din daw talaga itong Prinsipe Cherednik patungkol sa topic na yan sa ibang prinsipe. Kaya napaka-obvious daw na ang pagsisinungaling sa prinsipe ay magbabackfire daw talaga sa kanila. Kaya sagot naman ni Salkov na sabing so hindi natin maiiwasan na gugustuhin talaga ni Cherednik na matutunan ng Nen. Napagalit namang sagot ni Theta na hindi. Kaya tanong naman ni Salkov na bakit galit ka? Paliwanag naman ni Theta na may sasabihin pero kasi siya patungkol sa susunod nilang gagawing hakbang. Pero lagi rong sumasapo itong si Salkov sa kanya at nagbibigay lang ng sarili nitong mga kabubuhang solusyon. Kaya dito na nagsalita si Salkov na sabing then turuan mo na lang ng Nen itong si Cherednik daw mga kaibigan at magpasya na lang daw itong si Theta kung papaano niya raw ito tuturuan sa pinakamaingat na paraan. Tala pa ni Salkov na nababahala raw kasi si Theta sa potensyal na pwedeng gamitin ng prinsipe ang Nen sa kasamaan. So kung matutunan daw talaga ni Cherednik o
o ng ika-4 na prinsipe ang Nen, then isang malaking problema daw talaga ito. Matapos niyan ay meron naman nagsalita na papaalis na raw ang ika-4 na prinsipe, in which ay may kita rito si Cherednik kasama ang ilan pa nitong mga guards na papabalik na sa residential area nito, na habang naglalakad ito ay ayon naman kay Salkov na kung hindi raw talaga nila kayang iwasan na i-gatekeep kay Cherednik ang tungkol sa Nen, then tuturuan na lang daw ni Theta ng Nen ang prinsipe, pero sa isang opposite na pamamaraan, o di kay ang ipapamaster lang daw ni Theta na ability ay isang napaka-useless na ability, kasi wala na lang daw silang ibang choice dito kundi ang limitahan na lang daw ang kakayahan ni Cherednik sa paggamit ng Nen. Nagsalita naman dito si Cherednik sa kanyang mga guard na gusto pa raw niyang malaman ang ilan pang mga detalye, kaya inutusan niya itong isa na ipagather na raw ang lahat ng kanyang mga guards. Kaya naman ayon dito kay Salkov na malamang sa malamang ay tatanungin daw talaga sila ng prinsipe kung may alam ba sila patungkol sa Nen, na kung tatanungin na raw sila kailangan na lang daw ni Thetang itaas ang kamay nito para isagawa ang kanilang plano. Maya-maya pa bigla namang may nag-announce na ang lahat daw ng guards sa Cherednik ay kailangan na pumunta at mag-report sa residential area number 4. Kaya napasabi na lang dito si Salkov na yun na raw, nagkatotoo na ang kanilang kutob na posibleng gagawin ni Cherednik. Kaya pinayuhan na niya rito si Theta na bagamat medyo extreme na raw ang kanyang mga examples o strategy na i-present kanina, sa tingin niya na makakayanan raw talaga ni Theta ang pagturo kay Cherednik ng Nen, at ayon din sa kanya na kaya rin daw ni Thetang gawin sa hindi masyadong effective na paraan ang pagturo kay Cherednik ng Nen para makapag-buy time pa raw sila. Na nang masabi ni Salkov ay tumahimik na lang dito si Theta. Kaya dagdag pa ni Salkov na alam daw niya na iniisip daw talaga ngayon ni Theta na ang kanyang mga sinasabi o mga payo ay hindi raw ang pinaka the best talaga na paraan. Pero dapat din daw malaman ni Theta na ang kanyang mga sinabi ay ang mga natatangi lang daw magandang option. Kasi dapat ay si Theta raw talaga ang magturo sa prinsipe, hindi ang ibang tao. Kaya dapat ay i-lead daw ni Theta ang prinsipe sa magandang direksyon. Kasi sigurado raw siya na sa lahat na nandirito ay si Theta lang daw ang may kakayahan na gawin ang lahat ng yan. In which sagot naman ni Theta na napaka-unfair naman daw. Sagot naman ni Salkov na sabing, so sa tingin mo na kaya kong gawin yan? Tugon naman ni Theta na naiinggit talaga ako sa'yo. Nasagot naman ni Salkov na sabing, parang seryoso na raw talaga si Theta sa sinasabi nitong naiinggit daw siya sa kanya. Kaya dito sinabihan naman siya ni Theta na tumahimik ka. At habang tinatawagan na rito si Salkov ay dito naman sa isipan ni Theta ay ayon sa kanya na tama raw si Salkov na dapat ay siya raw talaga ang gagawa nito, kasi ang kasamaan ay magbibigay daw talaga ng isang evil type of Nen. Nadapa niya na kung uno raw matutunan ng ibang prinsipe ang Nen bago itong si Cherednik ay posibleng aatakihin daw ng mga prinsipeng yan itong si Cherednik, and what if daw na sa mga attacking to yan daw ang rason na maa-awaken tuloy itong si Cherednik at matutunan ang Nen. Then kung sa ganyan dong paraan na matutunan ni Cherednik ang Nen ay masasabi niyang ngayon pa lang ay kinikilabutan na raw talaga siya. Kaya siya lang daw talaga ang nag-iisang taong may kakayahan na pigilan ang possibility na yan. Matapos niyan ay nang papapunta na sila sa room ng prinsipe ay bigla namang huminto si Salkov at sinabihan si Theta na wikang huwag mo itong tignan, Theta. Pero dahil sa nabigla si Theta dito ay aksidente niya itong natignan mga kaibigan o natitigan. Kaya habang nakatingin siya rito ay dito naman siya nagulat sa kanyang nakita. Pero bago muna yan mga kaibigan ay nilipat muna yung eksena dito sa 7th Prince na si Luzurus na nakaupo na sabing, so may guardian spirit pala ako sa likod ko ngayon na kahit ikampi ko ito ay hindi ko naman ito kayang utusan. May kita naman dito ang Nen Beast ni Luzurus na isang malaking ipis. Tanong pa rito ni Luzurus na kinakailangan pa ng panahon para matutunan ng isang Nen, diba? Nasagot naman itong isang guard na oo. Although isang taong pag-iensayo pang araw ang kinakailangan para makita ang mga Nen Beast. Kaya sabi rito ni Luzurus na kung ganun ay wala raw siyang interest dito. Susundin na lang doon nila ang kanilang original na plano na unahin nilang puntiryahin ang 5th Prince na si Tobepa. Ayon pa sa kanya na posibleng magkakaroon pang araw ng pagkapantay-pantay sa kanilang lakas, in which ay mapupunta raw sila sa isang stalemate na wala muna silang gagawing hakbang sa pagpatay mga kaibigan o sa pag-assassinate, sapagkat alam na nila ngayon na may mga kanya-kanya na silang guardian spirit beast. Pero kung ang ibang prinsipe at ang mga guards din daw nito ay walang alam patungkol sa Nen, then maaaring ang kanilang kaalaman dito ay ang magpapadominate daw sa kanila among the others. Kaya inutusan na niya rito ang kanyang mga guards na mga hunter mga kaibigan na manatili raw sa kanyang tabi at mag-take turns na lang daw. At i-report daw sa kanya kung sakali mang may makita pa raw itong iba pang Nen Beast. Nasagot naman ng tatlo na masusunod daw. Kasunod yan ay dito naman sa ika-6 na prinsipe na si Tyson na ngayon minamasahin ng kanyang mga guard ay wika pa niya na kung ang ritual daw ng Seed Urn ang nagpasimuno raw sa lahat ng to. Then ang lahat daw ng prinsipe ay may kanya-kanya raw palang Nen Beast. Kaya tanong pa niya na sa tingin daw niya ay siguro
siguro ay parang mukhang anghel daw ang kanyang Nen Beast, in which ay may kita rito na ang Nen Beast pala nitong si Tyson ay isa sa Nen Beast na pumunta noon kina Kurapika mga kaibigan. Na matapos namang maitanong ni Tyson na siguro ay mukhang anghel daw ang kanyang Nen Beast, ay dito naman sumagot si Izunami na sabing parang mukhang fairy daw ang kanyang Nen Beast. Mga salitang ikinatuwa naman ni Tyson. Habang sa isipan naman ni Izunami ay nagtataka siya sa kung ano raw itong isang nilalang na parang nanganganak nitong mga maliliit na nilalang. At dito naman sa isipan ni Tyson mga kaibigan ay sabi pa niya na pupunuin daw ng kanyang mga fairies na Nen Beast ng pagmamahal itong kanilang ship. Matapos ng eksenang yan ay pinakita naman dito ang mga babaeng nagpa-party, sumasayo mga kaibigan, na kung saan ay may kita rin dito ang DJ at ang ikawalo ring prinsipe na si Sali-Sali na ngayon tuwang-tuwa na sabing ang galing. Nasisiyahan ba kayo? Simulan na raw nila ngayon ang party dahil wala raw siyang pake sa succession battle na yan. Kasunod yan ay may kita rito ang napakaraming kalat na mga pagkain at ang Nen Beast nito na nasa itaas na hugis bilog na punong-puno ng mga bibig. Matapos yan ay may kita naman dito ang mukha ni Hulkenberg na hindi talaga makapaniwala sa kanya nakita sapagkat may kita ang kanyang 11 bodyguards na wala ng malay. Kaya dito napasigaw si Hulkenberg na sabing, ano ito? Anong nangyari dito? Kasunod yan ay eto na, balik kina Theta. May kita ang isang leeg at ang isang nakakatakot na kaibigan na mukha na ngayon nakatitig talaga. Isang nakakakilabot at nakakatakot talaga na mukha ang pumungad dito kay Theta. Na ngayon pinipilit ngayon ni Theta na hindi talaga tignan ang mga mata nitong babae mga kaibigan na nakatitig sa kanya. At ang babaeng yan ay walang iba kundi ang Nen Beast pala ni Tserednik na napapa-extend pala nito ng husto ang kanyang leeg. Sabay dito naman binati ni Tserednik si Theta na sabing, oy, nandito na pala ang aking mga alas, ang secret weapon ko. Di ba narinig nyo ang tumawag sa emergency channel? Wala pang nakakarinig tungkol sa Nen Beast. May alam ba kayo tungkol dito? Matapos may tanong ni Tserednik ay dito naman bumuka ang bibig nitong Nen Beast at may kita sa loob nito ang isa pang mukha ng babae. Habang si Theta ay pilit pa rin dinededma ang Nen Beast mga kaibigan. May kita naman ang nakakatakot na mukha ng Nen Beast na sa loob pala ng bibig nito ay may ulo pa ng babae na may mahabang dila na sa dulo naman ng kanyang dila ay may dalawang mga mata. Kaya dito na napasabi si Theta dito sa kanyang isipan na wikang masyado raw pala siyang naging kampante dahil ang totoo ay itong taong to, which is si Tserednik, ay isa rang taong hindi raw talaga dapat na makapag-acquire ng Nen. Subalit despite sa mga realization na yan mga kaibigan ni Theta ay sumagot lang naman siya sa tanong ni Tserednik na sabing oo, alam daw niya ang Nen ay isa rang special na ability. Ang sagot na yan ay nagpangiti naman kay Tserednik na sabing as expected daw sa kanyang babaeng guard na si Theta. Sabay tinanong niya ito kung kaya ba raw ni Thetang gumamit ng Nen o gamitin ang kapangyarihan na yan. Na bago pa man sumagot si Theta ay ayon sa kanyang isipan na sabi niya na dapat niya raw talagang gawin ito. Kaya dito na ito sumagot na sabing oo, alam daw niya kung paano gumamit ng Nen. Habang may kita rito mga kaibigan ang kaba sa mukha ni Theta na pilit rin itong itinatago mga kaibigan sa harapan nitong Nen Beast ni Tserednik. So grabe, tinithreaten talaga ngayon nitong Nen Beast ni Tserednik itong si Theta. At ngayon na alam na ni Tserednik ang patungkol sa Nen at sa mga Nen Beast ay paniguradong magpapaturo na ito ng Nen kay Theta. At unfortunately, ang tuturuan ni Theta mga kaibigan ay isang napakasamang tao. So ano kaya ang susunod na mangyayari gayong alam na ng lahat ang tungkol sa Nen Beast na ngayon ay alam na rin nila ang tungkol sa Nen? Well, sa susunod na chapter ay masasaksiyan natin ang matinding aksyon na gagawin ng mga prinsipe na magpapaiba sa kanilang initial na plano. Isang napakatinding chapter ang ating masasaksiyan sa susunod kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman, kung nagustuhan niyo ang video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.